How do you really move on from someone? When a perfect relationship just stopped out of nowhere. When you gave your all just to work things out. When you're so sure of that person, then they just disappeared. Ang hirap, no? Di ko rin kasi alam eh. Ako? The truth is, I can't remember anything. The feelings, the frustrations, the disappointments, the regrets, and of course, the shame. Pero, joke lang syempre. Ang hirap kaya. She's my first experience on almost everything eh. Sige nga, paano magiging madali yon? Cornelia Street namin, yung palengke. Doon kami lagi nagde-date eh. Yung magjowang yun kasi. Kung hindi dahil sa kanila, edi sana hindi kita nakilala. Kung paano nangyari lahat ng yon? Nag-umpisa lahat nung nasa classroom ako kasama yung mga kaibigan ko. Pero bago ang lahat, ipapakilala ko muna sila sa inyo. Ito nga pala ang dalawang matalik kong kaibigan, si Nico at si Jasper. At ito naman ang jowa ni Nico, si Mika. At syempre, hindi magpapahula, si Sarah. Basta kilalanin nyo na lang sila. Kung ano nangyari, marami eh. Pero, nag-umpisa ang lahat nung nasa classroom kami. Oh pre, next week pa yan ah. Doing it already bro? Kawawa sa iyo eh. Di naman tol, aral ka na lang pa palagi. Kawawa sa iyo eh. Try to have some fun din sometimes pare. Boring naman ang buhay mo. Sus, tamad lang kayo eh. Eh kung ginagawa nyo na rin inyo, edi next week wala na kayong itindihan. Kawawa sa iyo eh. Assignments are supposed to be done at home. Oo. Tigilan mo kami. Huwag kami bro. Bro, huwag ka na masyadong madaming rason. Sabihin mo na lang Sige. Sabihin mo, hindi ko kayo Alam papakopyahin. mo, let me finish bro. Sabihin mo na lang na if you're not over yet bro. Alam mo namang nakausap ko lang yun. Ha? Wala yun, uy. Lul, huwag kami bro. Kilala O kita. sige, ikaw na tama. Kwento mo yan eh. Matagal nyo namang alam na hindi naging kami ah. Nakausap ko lang yun. Ano reason na naman bro? Kawawa sa iyo eh. Puro palusot eh. Kawawa dito sa tropa mo eh. Puro daylan. Tuluyan na nila Mika pre. Wait lang, puntahan ko lang muna. Ano pre? Hindi nyo ako sasamahan? Tara! Kawawa sa inyo eh. O ikaw, sumama na kami. Yo, bagal na ito eh. Damay na naman sa inyo, may ginagawa nga ako eh. Pre, tigil mo na yan tol. Yo, tara na tol. Lagi na lang, mga tamad talaga. Ikaw na ako mausap, sabihin man tayo eh. Huh? Babe! Kawawa sa'yo ngayon lang kita nakita. Anong oras na late ka na naman? Asan yung ID mo? Naiwan ko nga Sabi ko sa iyo eh, andito sa bag ko. Ay, maniwala na ito eh, oh. Ayun oh. Uy, si ano pala to eh. Uy, Sarah, kamusta na kayo ni ano? Huh? Di ba sinabi ko na sa'yo na wala na sila? Sarah, si Jay nga pala. Oh, masipag yan. Mabait. Matalino Bangus pa. LP. Yun yung gusto ko sa'yo. Sabi sa'yo eh. Dali na, Kamay kamaya mo na, mo uy. pre. Hindi, kamay mo na. Jay nga pala. Sarah. Well, to be honest, I think she's beautiful.
I don't mind dating her, so I made the first move. I messaged her and until boom, we clicked. Fast forward tayo. I remembered our first date. Base na base ako nun. I wore long sleeve polo, slacks, and a shining black shoes. Yun pala. Sa tabi lang kami ng palengke magdi-date. Seryoso? Look at me, oh. Wearing formal na tayo. Naka-black shoes pa ako. Bakit kasi kinikilig? I thought we'll go to some decent place eh. Ang lapit lang naman ng landmark. Festival Mall. Eh bakit dito pa talaga sa palengke? Eh palagi naman tayo nandito. We ate almost every kind of food. Masarap naman as always. Pero nakakasawa rin kasi. Hanggang sa pagdilat pupurahin lahat ng alaala kasama sila. Malilate na pala ako. Tayo munang dalawa. Saglit lang tayo munang dalawa. And of course, my first experience as an ear to someone who's ranting their personal problems. Ano bang problema? I know there's something wrong between us. Ramdam ko naman eh. You can tell me anytime naman. You know, I'll listen. I mean, no, Jay, it's not about us. It's just my family, you know? Ha? Hindi ko alam eh. Ano ba yun? Pwede mo naman sabihin sa akin eh. Huwag kang mahiya. Si Papa kasi tsaka si Mama nag-aaway na naman eh. Pinupuntong nila sa akin yung galit nila. Siyempre, hindi ko alam kung nagkag. Kasi, pa-shoot na ako sa school. Pa-shoot na ako sa lahat. Basta, parang ang hirap kasi. Sorry kung sira yung date. Alam mo, maybe he'll change someday. Wala namang taong hindi nagbabago, di ba? I'm sorry kung hanggang ganito. Wala akong magawa eh. I can do anything about it. Hanggang pakikinig lang ako. No, Jay. Your presence is enough. After the first date, there comes the second, third, until I can even remember how many dates we've had. I just enjoyed being around her. I felt warm and loved. I never knew I needed this kind of feeling. And yes, I do love her already. Boring ng buhay ko nung wala pa siya. Puro na lang school, bahay, school, orgs. School, bahay, school, orgs. Paulit-ulit. Buti na lang talaga dumating siya. Nagkaroon ako ng sense mabuhay, hindi yung humihinga lang. She's already part of my future plans. I want to marry her. I stopped carrying everything by myself and I started depending on her. Why? Well, simply because I trust her with my whole being. She's the one that I need. She became my best friend and tandem at the same time. I know she's the one. I envy. For as long as I can remember, I can't move on from the pain. The pain of betrayal. The moment that I found out my ex cheated on me was the moment I promised myself that I will never let him have me again. But, of course, as someone who was so blinded by love, at first, I tried to beg him to come back. Even after everything he did,
And guess what? He still chooses her. Choose her over me, who stayed with him for the longest time. Through his up and downs. After that, he decided to block me on every contacts that we had. And he made sure that we won't cross paths anymore. What can I do? He's my person, everything. I can just forget about him. And yes, I still love him. I can't live without him. I'm a mess after him. Buti na lang, nandyan ang best friend ko, si Mika. Palagi akong handang damayan. Sa lahat ng drama ko sa buhay, siya agad ang una kong nalalapitan. Noong mga panahon na hindi ko na rin alam kung paano ako magpapatuloy. Hanggang sa magtagal, medyo naging okay na rin ako kahit papano. Papakilala ko na sana siya sa parents ko eh. Until one day, she suddenly became cold. Her replies are getting shorter and slower. I don't know why. Ginagawa ko naman lahat. Nag-e-effort ako. Priority ko rin naman siya. Binibigay ko rin palagi yung best ko just to make her smile. Sobrang pagkapraning, lumapit na ako kay Nico. Alam mo kasi, Tapos, bigla ko na Mika lang told me malalaman. na nag-uusap pa rin silang dalawa. Sino pre? Silang dalawa ni Teo. Di ko lang masabi sa'yo kung... Kasi di ko alam ang magiging reaction mo. Yun. Yun lang yung alam ko. After kong malaman kay Nico na may connection pa rin si Sarah kay Teo, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Kung galit ba dahil parang ginawa niya akong rebound, o saya dahil sa wakas kasama niya na yung taong mas mahal niya. Nakakatawa lang na kahit ang sakit-sakit, mas inisip ko pa rin ang kalagayan niya. Buti na lang nandyan ang mga kaibigan ko, si Nico at si Mika. Nandyan din si Jasper, medyo busy nga lang. Sa totoo lang, mas mahirap yung pinagdadaanan ni Jasper. Siya na lang mag-isa sa buhay at wala na siyang mga magulang. Kami lang ang meron siya. Kaya ang mga katulad niya ang dahilan kung bakit nagpapatuloy ako. Tigil na nga yung drama. At least masaya na ako ngayon. I still have me and kasama ko pa rin yung mga kaibigan ko. Nandyan sila mula umpisa hanggang dulo. Lalong-lalo na si Mika at Nico. Sobrang tatag din ang relasyon nila. Palagi na nga lang on third wheel kapag kasama ko sila eh. Lugi no. Kasama kahit saan. Sa paglalakad nila. Sa mga dating. Ang sarap sa pakiramdam no? Kapag nakikita mo yung mga kaibigan mo na masaya. Until one day, muli kaming nagkita. Nagkatitigan, magkasalubong. I saw a glimpse of our past. Naisip ko pa rin mga gabi na magkatabi. Ang tangi kong hiling kahit sa panaginip na lang. Ngayon, balik sa dati. School, bahay, school orgs. I lost you but I found myself. Hindi na rin masama. The moments you made me feel the happiest. Akala ko ikaw na. Pero wala eh. Ganun talaga. Sana masaya ka na rin ngayon. Salamat sa lahat. Sa mga pinagdaanan natin. Sa lahat. Sa lahat ng experience nating dalawa. Graduate na ako sa'yo.